Ako pala si Staff Sergeant Susaya, the original of 18IB. Ang tribute nga naman ngayon, yung naging kasama ko si Sir Perez na aming batalyon commander. Yung pag-upo niya na isang batalyon commander dito sa amin sa 18IB, lumipat na kami ng Kayapukan, tipo-tipo. Kaya may warning order na pasukin talaga yung Maguindan yan, Albarca at saka Magkawa. Kaya ang noon, ang kwento, hindi papasok talaga ang lugar na yan sa Maguindan at saka Magkawa. Ilang unit, ilang sundalo na nag-usa na pasukin yung Maguindan dyan. Saka Albarca. Kaya hindi papasok-pasok. Yung time ni Sir Perez noon, napasok na namin. Master, bakit hindi mapasok-pasok ang Maguindan? Pakikwento mo nga yung ano yung terrain niya, bakit? Yung una pa lang sa terrain, sa entrance pa lang, tirahin ka na. Kaya hindi mo pasok-pasok yung Maguindan. Ngayon, yung napasok na namin, yung terrain doon, bungad pa lang, ambusite na lagi ang area. May terrain na hirap talaga. Ang daanan nila doon, parang killing zone lahat yung daanan nila diyan sa Maguindan. Kaya ngayon na yung napasok na namin, nakita namin kung ano talaga ang nasa loob ng Maguindan yan, kahit bakit hindi mapasok-pasok noon. Medyo may bundok sa harap ng 510 saka 490 hill. Doon ko nakikita yung area talaga. Kaya hindi mapasok dati ng sundalo. Pero yung napasok na namin, daming buhay ng sundalo ang nawala dyan. Sige nga, Master, ikwento mo nga paano nyo pinasok na ang commander nyo si Colonel Perez. Una, ang kabady namin yung First Scout Ranger. Pero ang dami noon. Daming unit na kasama namin bago napasok yung 18IB. Hindi lang 18IB, Marines, lahat na tropa na hindi ko nakikita yung kung anong unit sila andun, pinasok. Kaya kami ng 18IB kasama doon sa nagpasok sa area ng Maguindan. Kaya area pala doon. Hindi basta-basta pasukin yung area ng Maguindan. Halos killing zone talaga lahat yung area doon. May isang unit pa doon na muntik na mawalop. Hindi ko na i-mention ang unit yun na talagang maraming patay sa kanila. Kasama nun sa pagpasok ng Maguindan. Kaya yung sa Albarca, 18IB na talagang pumapasok doon. Kaming 18IB. Na nakuha namin yung Albarca kasama na si Sir Perez. Siya ang nag-lead doon. Kasama namin. Pati yung XO namin. Kasama din sa pagpasok doon sa Albarca. Kaya sa Albarca, 18IB lang ang pumapasok yan. Kaya nakuha namin yung Albarca. Master, pakikwento mo nga kasi Albarca napaka-notorious, di ba? So pakikwento mo nga bakit notorious yung Albarca at bakit notorious mas notorious siya kaysa Maguindan hanggang ngayon, di ba? Ikwento mo nga yung Albarca. Kasi yung Albarca, andyan yung main camp ng MI. Diyan ang malaking grupo nila na kampo, Albarca. Yan ang forces nila na solid sila dyan. Kaya hirap pasukin yung Albarca. Kaya napasok namin yung Albarca, yung ibang kampo nila doon, dandahan nilang ina-abandon na yung mga kampo ng mga kalaban. Hanggang sa nagawa kami ng company base doon sa area na yon. Kaya una-una pa lang sa pagpasok namin, hirap talaga. Hindi pa kami dumating sa barangay ng Albarca. Igbintro na. Umpisa ng umaga. Tapos ng hapon. Pero wala mang namatay doon. Pero ang daming wounded.
dami talagang wounded. Kami lang solid 18 IB pumasok doon sa Albarca. Salamat sa Diyos na nakuha yung lugar na yan, na matindi talaga yung lugar na yan. Hindi namin akalain na nakuha namin yung lugar ng Albarca na ganun katindi. Solid talaga sa Albarca. Kaya yung time na nakuha na namin, saya na, maraming saya. Kasi sa kwento lang namin narinig yung area kung anong laman ng Albarca. Kaya masaya kami na napasok na namin yung Albarca na ano palang nandyan sa lugar. Kaya pala ano, yung area na yan, ganoon din sa Maguindan, Kilingson din. Daming grupo talaga na nasa loob. Kung bilangin ang kalaban doon, marami-rami talaga. Napinta kasi ba kayo, Master, minsan dyan? Pinta kasi. Kaya yung kami, unang pasok pa lang, estimate namin na putukan ay yung pumutok nasa mga 30. Dumating na mga 30 minutes to 1 hour. Doon na, dumami na hanggang sa nagtanghali. Ang dami nila. Umiikot pa minsan, ikot-ikutan pa kami. Kaya alam namin na andyan na, may pintakasi na. Yung kalaban na naman, marinig ba namin kahit mag-alawak compartment sila. Sobrang dami talaga. Marinig namin kahit sana, kahit ikutin pa namin yung mag-skirmish kami. Yan pa rin. Andyan sila. Uso talaga ang pintakasi dito sa Basilan. Di magtagal. Kahit ilang tao lang yan makalaban mo, mamaya-maya. Umpisa lang yung pintakasi dyan. Motor-motor lang yan. Kahit malayo yan. Magsunod talaga sila sa kasama nila. Master, ikwento mo nga kasi akala kasi ng iba yung pintakasi parang tatakbo, Ikwento mo nga yung style nila ng motor-motor magpintakasi. Sige, ikwento, Master. Yung sa pintakasi na istorya, ikwento na kami yan. Makalaban namin 20. Maya-maya may nakamotor na dumating. Ibang lugar, kahit ibang barangay yan, makarinig sila na may putukan na. Hanggang sa dumami yan sila, dumami. Kahit saang barangay yan, pupunta yan. Kaya yun ang tawag na pintakasi. Pintakasihan kami sa isang lugar kung saan kami palaban. Kaya yung mga ibang nasa barangay o mga kapamilya nila, dumating yan. Hanggang sa dumami sila. Hirap din makalabas ang sundalo kapag hingi pa ng reinforce. Mas lalo kung maunahan talaga. Yan, kung madikitan sundalo, yung sinasabi na pugutan ng ulo, yun ang madikitan. Dahil sa pintakasi na yan, sa sobrang dami din nila. Master, noon medyo matibay-tibay ka na, veterano ka na ng Basilan, pero yung mga bakbakan nyo sa Albarca, nakakanginig pa rin ba? Nakakabado pa rin ba? Sa unang putok, medyo mga una 5, ganon. Mga ilang minuto, may kaba pa talaga yan. Umabot na isang oras, 30 minutes, isang oras, wala nang kaba yan. Dahil sa iniisip mo na yung kasama mo kung sample may tama. Iniisip mo na yung paano mag-withdraw. Pero pagdating ng hapon, pa-exit na naman, kung paano mag-exit, siyempre, may kaba din. Kaba talaga kung paano maka-exit. Kaya, doon lang ako kinabahan kung yung napasok namin yung gilid ng batalyon namin na yung grabing kaba ko talaga na tumutok sa akin yung sarapan ko yung 2-3. Akala ko wala na, putol na pa ako. Doon lang ako nakabahan. Maliban sa enkwentro na yung para fight talaga na fight makakaber ka naman. Okay lang. At sa kaber lang. Tiwala sa Diyos. Yeah, Master, ikwento mo nga kasi marami-rami ng war story ito nagkukwento na minsan takot na yung tropa, takot din talaga sa O3 kasi hindi mo alam kung saan babagsak, di ba? Yung bala kasi pwede nakakover, straight lang yan eh. Pero bakit, Master, yung 203 kinabahan ka? Sa tagal mo na dito sa Basilan na?
kasi unang banat sa amin, kunti lang yung talaga yung mga M16 na M14 pinuputok sa amin. Umuulan ng 2-3. Kahit saan lang po, kahit saan lang kung sa gilid namin, sa likod. Doon talaga na grabing kaba ko talaga. Kaya sabi ko, pag marinig namin yung mga lumipad na yung mga 2-3, sabi ko, cover na. Kasi hindi malaman kung saan talaga papatak yung 2-3. Kung para fight na yun, okay na kayo, makakaber ka man talaga kung saan yung talaga, saan yung kalaban, makikita mo yung 2-3. Right? Sa matama, kung di matama sa puno o kahoy, doon sa gilid, puputok sa'yo. Pero kung sa taas, doon sa taas, may kahoy. Kaya ang kaba namin, kung masapul kami doon sa pinipistuhan namin, yun talaga. Doon ako nakabahan sa 2-3. Tatlo o dalawa sumabog sa gilid ko. Salamat sa Diyos na rin na walang nangyari sa amin. Yung kwan. Pero Master, sa tagal mo na nun, ano naman yung mga veteran, 15 years ka na dito nun sa Basilan, di ba? Ano naman yung mga veteranong galawan na nakikita mo dito sa 18IB noon na alam nyo na yung ginagawa nyo dito, alam nyo na yung laro dito sa Basilan? Kasi magkakaiba man yung giyera sa mga bawat ano. Pero noong mga panahon na yon, ano yung masabi mo, alam na namin yung mga tactics nila? Dito, ang kwan nila dito, yung magpahabol. Teknik na ito ng mga tactics ng mga kalaban dito. Dalawa, magpapakita lang baril yan, puputok pa yan. Tapos, minsan, habulin namin. Kaya yung ginagawa namin, kung may dalawa man na isa na magpahabol, hayaan na namin yan. Kaya, yun ang nakuha din namin ng kwan dito, na style na magpahabol. Para ipasok lang kami sa area, sa killing zone, doon na kami bugahan. Doon talaga ang kwan na dito. At saka, yung mga bata ang inutusan dito na magpahabol, magpakita ng baril para habulin ng sundalo. Yun, technique nila dito sa Basilan. Ano pa yung mga tactics nila nung panahon ni Colonel Perez na nakuha nyo, kaya kayo nanalo, kaya kayo nakapasok, na matibay si Tiny, alam ko. Ang sa kanya, lahat na bago pasukin namin yung area, ipatawag yung barangay kapitan doon sa area. Alam namin na andyan talaga sila. Kaya sabi niya, kung hindi mo paalisin dyan o hindi mo sa pagsabihan yan, kaya laging binubumba na kami dito. Mag-marketing kami. Lahat na daan, may IED na. Hirap na kami makakuha ng pagkain. Kaya doon na naumpisa yung napasok yung Maguindan na yun. Ganun ba, Master, no? Nung panahon na yun, sige, gaano kahirap pala nun na mag-marketing? Yung mga style nila nun sa inyo? Kwento mo nga yung gano'n na style nun? Kaya kasi yung dito sa Basilan, hindi pa talaga simentado yung daan dito. Yung daan na yan, maghukay sila para magdaan yung 6x. Doon, sumabog na. Kaya yung time na pagsabog, hindi ko man matandaan kung ano ba talaga yung kuha na yan, yung sabi niya area. Hanapin yung area na kung saan sila magtanim. Kaya yung style nila, lagyan na lang stick yung ilagay ng container na galon. May aiming stick nila. Kaya pagdaan ng 6x, kung hindi man ibinabaon nila yung bomba, may galon sa gilid lang. Tabunan ng dahon saging. Kaya pagdaan ng 6x, trigger lang. Pag mawala na yung magwala na yung 6x, yung i-mistake, saka pa nila i-switch nila yung battery para puputok yung bomba. Kaya yung mga bomba ito, minsan, ang pinakamalaki nakita ko na bomba, yung nakalagay sa isang drum. Isang drum, tapos 3 gasol. Na 11 kilos na gasol, tapos 3 container na galon. Yun ang nilagyan ng bomba at saka may gasolina.
Yun ang style dito sa mga IED na ginagawa nila. Ganon katindi, Master, no? Na? Isang drum. Isang drum talaga, mula sa Taob yung ano yan, taob ang 6x. putol talaga 6x. Putol ang 6x. Kasi kung pumutok yun sa sa simot, yung sa Alpang Company namin, kahit hindi matamaan yung tao, durog sa sobrang laki ng IED na yun. Kaya, nakuha man namin na walang pumutok, na-recover namin na hindi pumutok. Kaya yun, kuha namin yung isang drum na yun, na IED. Kaya doon, hirap kami mag-marketing dahil sa bomba na yan. Kaya kung may hinuhukay, magbaba pa kayo, i-score pa namin yung area. Tapos, takbo na naman yung 6x. Minsan, lakarin na namin para makababa kami. Paano passes noon, Master? Gaano kahirap din yung mga uwi-uwian noon? Sa uwian namin, ganun din. Tingnan mo na yung lugar o daanan bago minsan sasakay na kami ng dump truck sa munisipyo. Kung doon kami nakasakay, civilian vehicle yon, parang hindi siguro taniman ng bomba yung daan. Wala man sasakyan. Minsan makalampas, makapunta na ng lamitan yung 6x. Pagbalik, doon na kami mag-ingat kung makalampas kami. Bawat marketing namin at saka yung passes namin, may kasamang bakal na kabady namin sa pagbaba mula tipo-tipo to lamitan. Ganun ang hirap dati noon. Na hindi nag-iisa yung sasakyan na magbaba. Kailangan body-body. Yung sa kumpanya, maghatid sila ng mga passes ng tropa. Tawag sa batalyon, badihan galing sa batalyon, may bakal. Bawat baba namin, kasama yung bakal. Kaya minsan, hindi lang IED ang nasa daan. Ambus pa talaga. Yun ang ginagawa na dati noon sa panahon ni Sir Perez. Grabing IED noon. Kaya't yung dito sa Tuburan, yung nakuha namin na 76 na IED, andun si Sir Perez talaga noon. Kasama namin sa Tuburan. Kaya sa sobrang dami, muntik pa niya maapakan yung isang IED dahil sa nag-impact lang siya kasi tatay na siya. Kaya pag sabi ng private, sir, may bakal sir at saka may hilo. Pag tingin namin, yun talaga, bomba. Pipe, parang yung sa poste na bakal pinuto lang yung sa ilaw. Kaya karamihan doon nakukuha namin na bakal, yung tubo ng tubig na parang paa ang laki. Pinutol-putol nila, kaya ginagawang IED. Doon nakukuha namin. At saka yung mga ginagawa nila na hindi pa tapos na mga gagawin pang IED, at saka yung mga pako, at saka yung mga bakal, pinagpuputol-putol nila, doon na-recover na rin namin. Pero yung 76 yan na IED, buo na. Nakalatag na yun. Kaya nakuha namin yung iba na recover. Na sobrang dami yun. Kung yan napuputok sa tropa, wala siguro mabuhay kung sa yun maputukan. Kasi Buti, bakal, Master, buti, Master, hindi kayo naputukan ng IED ang 18IB noon. yung may naputukan man din. Pero hindi namatay. Na parang pero sugat-sugat talaga sa pulisya na hindi siya namatay. Ang hindi lang man sa area ng sa Matalang din, ganoon din, dami na nakuha namin na IED din. Kaya ang uso dito, IED talaga yung ginagawa nila para sa anti-personnel na kung didikit pa ng sundalo, talagang mauna pa sa IED sa kanila. Kaya kung ma-IED yung tropa, saka pa sila papasok na wala na, bihiin na, wala na to, wala tong lakas sundalo. Kaya doon sila papasok na para ma-dikita nila ang tropa. Ito naman, tribute mo kay late Colonel Tiny Perez. Gaano ka importante sa mga panahon na yon
yung style niya ng leadership noon? Ikwento mo yung style niya ng leadership. Una-una sa kanya, ganun pa rin kay Sir Lucero, moral pa rin. At saka yung di maiwasan yun sa kanya, yung, alam mo, yung pagod na yung tropa, may social kami. Social ng tao, may tropa. Sama yung mga kumpanya, kami sa batalyon. Kaya, sa moral, grabe sa moral. Tapos, isa pa, matulungin. May problema kami. Doon talaga kami ang, walang isang sampahan namin sa problema siya. Tanungin namin. Sir, may problema, sir. Doon talaga sa moral ang namin. Pinakadabis talaga, moral. Matulungin na tao, mabait. Doon talaga ang ugali ng Sir Perez. Kahit saan ka, kahit sa bahay pa o ano, wala sa kampo. Sobrang bait talaga ni Sir Perez. Matagal ko yung nakasama yon hanggang sa umalis na dito sa 18IB. Mula sa pag-upo niya hanggang sa umalis siya, kasama ko pa din yun. Hanggang nawala. Kaya, kilala namin si Sir Perez kung ano ka talaga kabait o din ka-warrior. Master, mahigit 2 dekada ka na dito sa 18IB. 1996 to Mag 29 years ka na dito sa... 29 years. Kasi ikaw yung normal na, di ba, napapanood nyo sa mga Amerikano, tour of duty, tig 6 months sa Afghanistan, nagyayabang na sila kung may 4 sila na tour of duty. Si Master, 29 years na siya dito. Ito yung tour, long playing tour sa Basilan. Di ba? Sige nga, Master. Anong kaligayahan mo na yung 29 years ka na dito na pagulong-gulong sa Basilan ba? Still fighting. Na sundalong Pilipino yan. 29 years sa Basilan. Yung sa akin dito, bali, ang duty ko lang sa mainland, 3 taon lang. Doon sa Tungawa, doon sa 3 taon. There is, dito na lahat sa Basilan. Sa 18IB. Kaya, ako, nakikita ko dito, parang ginagawa ko na itong bahay yung 18IB. Sa tagal ko na dito. Kaya masaya ako na sa tagal ko dito, kahit dito na ako mag-retire sa 18IB, salamat din ako sa Diyos na maabot ko yung retire. Kaya sabi ng mga senior, kunin mo yung compulsory retirement mo kung kaya pa sa katawan mo. Kaya ako, pasalamat din ako sa mga CEO ko, sa daanan ko mga commander dito, patayong commander, officer, sa mga kasama ko na enlisted personnel, Sergeant Major, na nabait din sila. Muna kayo sa tropa na kung may problema. Kaya ako, nakikita ko sa mga taon dito, sa ngayon, sa mga junior ko, kaya tinuturuan ko sila kung paano ka magtagal sa isang unit na hindi ka aalis, trabaho at saka respeto lang at saka tiwala sa Panginoon. Master, isa-isahin nga natin yon. Respeto, trabaho, at saka paniniwala sa Panginoon. Kasi nga, i-address mo nga ito sa, hindi lang naman kasi sundalo ang nanonood dito. Marami tayong mga kababayan nanonood na matindi-tindi rin yung mga trabaho nila. Pero ikaw kasi, ehemplo ka dahil basilan ito eh. Basilan ito eh. Hindi ito tinawag na basilan lang kung hindi ito napaka-extreme ba. So ano mo nga yung mga sikreto ng style mo, bakit ka, yung explain mo yung 3 na sikreto mo, bakit ka nagtatagal sa ganitong trabaho na, ito, basilan ito eh. Kaya una-una, sa 3 kwento ko sa buwan, isang sundalo, kung anong inuutos sa senior mo, na AP o officer, sa AP, sundin mo lang, walang mawala sa'yo. Kahit magburburing ka ba dyan, suot nyo pa rin ng kumbat. Trabaho yan. Sundalo tayo. Sa akin. Kaya nagtagal ako dito, ganun ginagawa ko. Wala akong reklamo. Kahit pagod ka na,
okay lang. Trabaho pa rin. Masaya. Gustong-gusto ko ang trabaho ko. Kaya nagtagal ako. Masaya ako sa trabaho ko. Tapos, kaya yung wala mang senior na uutos na magmaoy ka dyan. Pagsabihan ka din ng senior, kukuha ka rin ng technique sa senior mo kung paano talaga magtagal sa isang unit. Mahalin mo lang ang trabaho. At saka, huwag ka lang magreklamo. Pinakadabis talaga, mahalin ang trabaho. Yung tiwala sa Diyos, isa na din yan. Kahit saan ka pupunta, kahit saan kami napunta. Laging tawagin mo ang Panginoon na sana walang mangyari kung saan yung lakaran na yan. Kasi hindi mo malaman kung makabalik pa ba o hindi na. Pagdating mo sa isang area na maengkwentro kayo, hindi mo malaman kung makabalik ka pa ng buhay. Kaya lagi mo tawagin ang Panginoon. Kahit saan mapunta at matulog, maglakad, yun talaga ang number one. Siya ang, siya talaga ang payong ko. Kung sa sundalo pa, ay kaputi, punso. Siya talaga. Walang iba. Tapos, tiwala sa kasama lang. Saka, gawin mo ang lahat para magtagal ka sa isang unit sa serbisyo mo. Hindi mo man sabihin na perfecto ka na sundalo. May pagkakamali man din. Tiwala lang talaga. Saka, bilang isang senior, ngayon, tinuturo ko man din sa mga junior ko na ganyan ang gawin nyo. Respeto, trabaho, at saka tiwala sa Diyos. I-address mo nga ito, Master. Of course, may mga anak ka. I-address mo nga, Master, ito sa... Kasi ikaw dito ka lumaki. Isang trabaho ka lang. Isang unit ka lang. And then, ano naman yung advice mo sa mga bata na nagsisimula pa lang sa trabaho na minsan ay nabuburyong dahil gustong lumipat or yung lalo na kabataan ngayon gusto madaling lumipat. Pero ikaw parang bakit ka nagtagal na lang at gusto ko itong trabaho ko? Ano yung payo mo naman sa mga batang ganon? Sa akin, yung mga bagong pasok o bagong sundalo. Kasi pagdating sa isang unit, iniisip mo na magpalipat ka na. Hanap ka na ibang unit. Isipin nyo, ganun pa rin ang puntahan nyo. Trabaho, sundalo pa rin kayo. Pagdating nyo sa isang unit na example, dito sa Itinaibe, may posisyon ka. Pagdating mo sa isang unit, alangan, ibigay sa'yo kaagad ang posisyon. Ganun pa rin ang trabaho mo doon sa isang unit. Kaya dito, kaya sabi ko kanina, mahalin mo lang trabaho mo, magtagal ka sa isang unit. Huwag ka nang lilipat pa na isang unit. Kung pwede, isang unit ka na lang, katulad ko, na hanggang sa magretiro, the 18 IB pa rin ako. Kaya mahalin talaga ang trabaho. Anong kaligayahan mo, Master, na nakita mo yung mapayapa na ngayon ang Basilan kumpara nung uno mo, nung simula mo? Anong kaligayahan mo ngayon na nakita mo yung ganitong sitwasyon ngayon na napakalaki na ng pagbabago? Malaki ang pagbabago noon at saka ngayon. Sobrang saya namin, hindi lang ako, pati ang mga sibilyan. Kami sundalo, pinakamasaya talaga na nakita namin ang Basilan ngayon kaysa noon. Noon, kahit pumunta ka na ng palengke, abangan ka na. Kahit gusto mo magsimba, abangan ka na sa daan. Labas ka na ng kampo, daanan ka lang, tirahin ka. Ngayon, iba talaga, malaki ang pinagbago. Ngayon, pupunta ka ng bayan, makabili ka na kung anong gusto mong bilhin, walang mangyayari sa'yo.
Kahit sa kung yung encounter site na lugar na daanan na, noon, ngayon madaanan na namin na walang putukan. Wala. Malaki talaga ang pinagbago ng Basilan. Hirap man pasukin yung ibang lugar noon. Ngayon, kahit dandaanan mo pa, ilang beses mo dandaanan yan. Walang mangyari sa sundalo at saka walang mangyari sa dumadaan doon. Pati, kahit saan na po, kahit saan sa Basilan. Pira lang yung talaga yun na sabihin nila na may rido. May kontra ka sa Basilan. Kahit sabihin natin na clear ang Basilan na, kung may kalaban ka dito, may inaabuso ka, tinatandaan ka nila, balikan ka talaga nila. Pero masabi ko talaga, okay na talaga ang Basilan ngayon kaysa noon. Malaki talaga ang pinagbago ng mga tao dito. Ngayon, dumadaan yung mga sasakyan ng sundalo. Kaway-kaway na yung mga bata at saka mga matanda. Kami din, reply din namin sila. Noon, pag makita ang magdaan na yung 6x ng trupa, yung mga bata at saka matanda, magsitago na yan. Ang nakikita lang namin yung mga babae na asawa, pero walang lalaki. Ngayon, dami nila. Tuwa sila kung may sundalo. Nakakaway-kaway sa amin. Iba talaga ang kapanahonan ko noon na magulo kaysa ngayon na pre-Basilan na. Salamat, Master.